everyone. Excited na po tayo mag-worship, magpuri sa Panginoon. Amen. Let us all rise. Before we start, let us pray. Loving Heavenly Father, we thank you, O God, sa opportunity po ito, Lord, na binigay mo po sa amin na makapag-worship kami, O God, sa iyo, Spirit and in truth, O Lord. Lord, we welcome your presence, your Holy Spirit, fill this place, O Lord, your presence, O Lord. Cleanse us, O Lord, from all our unrighteousness, O God. And thank you, O Lord, sa iyong grace, O Lord, sa cross. Lord, everything we are doing, O Lord, for your glory and your honor. In Jesus' name we pray. Amen. Our call to worship for today is taken from Psalms 7 and 6. Let the peoples praise you, O God. Let all the people praise you. Then the earth shall yield her increase. God, our own God, shall bless us. Amen. Amen. Sabi nga sa 2 Corinthians, you are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Amen? Kung ano yung mga sorrows natin, sorrows, pain, shame, ano man yung nasa puso natin, let's trade it for the joy of the Lord. Let us sing, Trading My Sorrows. This is our best. I'm laying them down for the joy of the Lord.
panglabas po namin, O God. Wala po yan siya, O Lord. Or you are looking, O Lord. Yung contrite heart po namin, O Lord. Okay, everything, O Lord, it's all about you. Bless you.
sa cross, O God. Lord, accept all our worship, adoration, and service. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin. Lord, tunay nga po na karapat-dapat tayong purihin, karapat-dapat tayong itaas, O Diyos. Sa umaga na ito, Panginoon, sa aming kalagitnaan, maitaas kayo. Ang iyong mapagpalang kamay ay dumako sa lugar na ito, O Diyos. Abutin niyo po ang bawat isa, Panginoon. Sa aming mga kakulangan, kami po ay patawarin. Sa mga pangangailangan, kayo po ang tumugon. Sa mga may sakit at karamdaman, kayo po ang magpagaling. Panginoon, inaangat namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas na iyo nga pong kalinain, na iyo nga pong paunlarin, O Diyos, na iyo nga pong bigyan ng mga namumuno na may takot sa iyo at pagmamahal sa bayan. Dinadalangin namin ang bansang Taiwan na patuloy pong maging malaya at sa dakong ito, Panginoon, maipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng dako at sa lahat ng lahi. Patuloy namin dalangin, Panginoon, kapayapaan sa Middle East, sa Eastern Europe, at sa iba't iba pang panig ng mundo. Dalangin namin, Panginoon, na matapos ang atrocities, ang digmaan, Panginoon. Sa aming din, Panginoon, sa church, sa TIC, dalangin namin ang iyong patuloy na paggabay, patuloy na pagpapala sa lahat ng gawain, Panginoon, maging sa English, sa Filipino ministry. Dalangin namin na kami po'y kasihan ninyo at pagpalain. At sa oras na ito, Panginoon, sa araw na ito ng aming panambahan, dalangin namin ang banal na Espiritu ang siyang mangusap po sa amin. Ipuin ninyo ang inyong lingkod, patuloy kayong maitaas, ang iyong mensahe ay maipangaral, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Let us all stand, please. Our scripture reading for this morning can be read from 1 Timothy 3:1-7. Here is the trustworthy saying, whoever aspires to be an overseer desires a noble task. Now the overseer is to be above reproach, faithful to his wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not given to drunkenness, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own family well and see that his children obey him, and he must do so in a manner worthy of all respect. If anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? He must not be a recent convert, or he may become conceited and fall under the same judgment as the devil. He must also have a good reputation with outsiders, so that he will not fall into disgrace and into the devil's trap. This is the word of God. Thanks be to God. Morning. Morning. Pagpalang umaga, sa umaga na ito na maulan, malamig, masarap matulog. Salamat po sa pagsama at salamat sa panahon na ito na pwede tayong manambahan. Okay. Magpapatuloy po tayo sa series When God Builds a Church. So, when God builds a church. So, ito po ay patungkol sa local church. Papaano ang Panginoon ay yung mga principles
na kaakibat sa pag-build ng Lord ng kanyang church. So nakita natin ng mga nakaraan, ganyan naman siya, talagang clear na yun ay, ayan, ilagay ko lang sa taas. Meron tayong tinalakay, no? Yung una ay how we relate to God, yun yung worship, and then how last week is how we relate to one another, yun po yung harmony. And then sa umaga nito, tatalakayin natin ay yung how God put orders. So yung principle of leadership. Sa linggo nito, tatalakayin natin yung qualities of a leader. So ang leader po ay, yan po ay napakalawak, no? Merong tinatawag na general views about leadership. Ito po yung maaari natin sabihin medyo academic, no, na views, or ito yung matatawag natin na ano ba yung pananaw na ito sa mundo, no? Sabi ni Linda Hill, siya po ay isang professor sa Harvard Business School. Sabi niya, leadership is a process of self-development. No one can teach you how to lead. You need to be willing and able to learn how to lead. Mostly we learn from our experiences and facing adversity. Stepping outside of the spaces where we feel safe is a powerful teacher. Yung pag-step out daw sa ating comfort zone ay isang pamamaraan para mahubog yung ating pagiging leader. Most of the time, talagang nakikita natin yung leadership sa panahon ng adversity, sa panahon ng problema, sa panahon ng challenging ang time. Doon nakikita natin ang pangangailangan ng leaders. At sabi ni John Maxwell, isa sa mga guru ng teaching, ng leadership, siya po rin ay dating pastor, at kinikilala naman sa topic na leadership, no? So napakarami niyang books na naisulat. Kanyang sinimplified ang leadership, that leadership is influence. Pag sinabi natin leadership is influence, anyone na merong leader, merong mga nai-influensyahan ay leader, no? Kaya kung ikaw ay nanay, ikaw ay leader, na-influensya ka. Kung ikaw ay tatay, ikaw ay leader. Kung ikaw ay panganay, ikaw ay leader. So anyone could be a leader because anyone could have influence. Sabi niya, being a great leader is all about having a genuine willingness and a true commitment to lead others to achieve a common vision and goals through positive influence. No leader can ever achieve anything great or long-lasting all alone. Leadership is influence, nothing more, nothing less. No? Yan po ay sa big ni John Maxwell. Meron pong isang article, no? Yung 10 reasons leadership is important in the workplace. Ang sabi niya, leaders provide direction and vision, motivate and inspire others, and help create an environment conducive to success by promoting communication and collaboration among team members. In short, leadership, ano raw ang leadership? No? And strong management are essential for any organization that wants to achieve its objective. Leadership is a necessity. Doon sa article na yun, meron silang binanggit na 10 bagay why leadership is important in workplace. Una, it improves communication.
creates a better work environment, it improves yung productivity. Kasi nga naman kung kanya-kanya, no? kahit sa isang production line sa factory, no? Kung walang leadership ay baka iba-iba ang ginagawa, no? And then dahil meron ng effective leaders, nagkakaroon ng increase ng efficiency. It decreases mistakes, it motivates employees, set a good example for others, inspires hard work, creates a strong vision and direction for the future, and help keeps employees on track. So yan po yung general view. At napakalawak pa yan, no? Pero dumago tayo sa tinatawag na spiritual leadership. Ano ba yung spiritual leadership? Yamang ang tema ng ating series ngayon is When God Built the Church. So napaka-importante yung dito sa tema na ito, When God Built the Church, yung leadership. Nais ko lang ibahagi sa inyo yung forefront of spiritual leadership. Una, meron tayong tinatawag na quadrant of leadership qualities o yung forefront ng leadership. Yung home, yung reputation, yung desire, yung character. Ito po ay leadership na kung saan ang pinag-uusapan ay yung church. Specifically, isang local church. No? Okay. Kakaiba doon sa nakita natin sa unang part, yung how leadership ay nag-work sa workplace. Sa workplace, kailangan mo ng skills, kailangan mo na, mostly ang kailangan mo ay skills, no? Pero pagdating na sa tinatawag na local church leadership or church leadership, ito yung apat na quadrant. First and foremost, meron siyang desire, a strong yearning to have or something to happen, no? na mamunod. Yung character, ito yung distinct way ng thinking niya, ng feeling, ng behaving, no? Or personality na rin kasama roon. At yung home, sino yung mga tao na malapit sa kanya, saan siya nagdedwell, no? And then yung reputation is, pag sinabi natin reputation, yun yung pananaw ng mga tao sa iyo, no? Yun yung reputation mo. Kasi maaaring masama ang reputasyon mo, pero maganda ang desire mo at maganda ang character mo at ang pamilya mo, no? Maaari namang sira ang reputasyon, maaaring sira yung reputasyon, yung iba't yung pananaw sa iyo, lalo na ngayon sa social media. So, kaya mahirap, no? Maaaring tingin mo ay very close sila, at magugulat ka na lang, ay hiwalay na sila. So, gano'n. Iba yung reputation, iba yung panloob. No? Tingnan mo natin. First and foremost is the desire of the spiritual leader. Sabi dito, it is a trustworthy statement. If any man aspires to the office of overseer, it is a fine work he desires to do. Sabi ron, maganda yung desire na yun. No? It is a fine work he desires to do. Maging overseer ng local church. Yung salitang overseer po yan po ang pinagalingan ng episcopal, no? O episcope. No? Yung salita na yon mayroong patungkol sa pag-inspect, pag-supervise ng isang lugar. Kaya nga po pagka meron kayo na pakinggan na Episcopalian Church, sila ayun ay pamunuan na kung saan merong nasyonal, tapos merong maliliit, na kung saan merong namumuno o merong tinatawag na bishop. Yung salitang episcope, depende po yan sa ginagamit nating Bible translation.
Sa Tagalog, ito ay tinatranslate as obispo at tagapangasiwa. No? Sa English, tinatranslate siya as bishop, as elder, and overseer. No? So, yan po yung pamunuan. No? At ito po ay isang bagay na maaari mong i-desire. At it's a noble desire to aspire the office of an elder or to aspire the office of an overseer. Pangangasiwaan niya. Noong si Apostol Pablo ay nagpaalam sa Church of Ephesus, doon sa Acts 20, ang kinaugnay niya o yung mga kinausap niya po ay mga elders, mga episcope. No? Sila po yung mga ngasiwa kasi sa mga local churches. Now remember, doon sa Ephesus, bagamat malaki yung lugar, meron silang mga maliliit na pagtitipon, no? O yung mga local churches. At doon sa mga local churches na yon, merong mga assigned na elder or episcope, overseer. They oversee ang isang ministry. Kung sa Taiwan ang pag-uusapan, kung loloobin ng Panginoon ay pagkatiwala sa atin ang Taiwan, makakailangan tayo ng mga overseer sa mga cities. No? Halimbawa, mayroong isang overseer sa Taoyuan, may isang overseer sa Hualien, may overseer sa Kaohsiung, may overseer sa Pingtung, may overseer sa Taichung. No? Na kung saan sila yung primary shepherd doon sa lugar na yon, no? At ganoon yung work na ito. And it's a fine work na magandang ninanais, no? Okay, susunod dito ay yung character of a spiritual leader. Sabi nito, so an elder must be a man whose life is above reproach. He must be faithful to his wife. He must exercise self-control. He must live wisely and have a good reputation. He must enjoy having guests in his home, and he must be able to teach. He must not be a heavy drinker or be violent. He must be gentle, not quarrelsome, and not love money. So makikita natin dito yung character ng spiritual leader. No? Above reproach. Walang kapintasan. Ano kaya itong walang kapintasan na ito? Ang napakahirap niya. Ano, ang ibig ba sabihin niya, wala kang belegis. Walang kapintasan. Matangkad, gwapo, hindi ako papasa doon. Ano kaya above reproach? Ngayon, titignan natin yung above reproach na yun. Faithful to wife. No? Isa lamang ang asawa sa Tagalog. No? Faithful to wife. Napaka-importante yun. Napaka-importante. Lalo na nung pagkapanahonan na yan. Pero hindi lang yun. Sa lahat ng panahon. Amen. No, kasi kung hindi na yun naging tapat sa kanyang pinangakuan na for better or for worse, paano pa siya makatatagal as church leader? Kasi as church leader, you will experience the worst. Yeah, kasi mag-i-invest ka. Mag-i-invest ka ng time, mag-i-invest ka ng talent, mag-pray ka, magka-counsel ka, and then definitely one day, no, maaring umalis siya, no, maaring ano, no? And that's why yung faithfulness sa wife, number one, doon sa above reproach. Pangalawa is self-control or temperate. No? Mapagpigil sa sarili. Hindi, no? Napaka-importante yan. Bakit ko? Kasi sa totoo lang, once you become a leader or church leader, magkakaroon ka ng mga information na pag hindi ka mapagpigil sa sarili, maaaring tumaas yung dugo mo,
O maaaring ma-depress ka. So napaka-importante yun, no? Na meron kang self-control. At hindi lamang yon, kasi ang isa nga sa pinaka-malaking challenge sa buhay ay hindi yung ikaw ay naghihirap, kundi yung ikaw ay masagana. Halimbawa, masagana ka na, no? Kaya mong bumili ng jet. Kaya mong bumili ng bumili ng helicopter, no? Kaya merong vast of resources. How can you control your greed? Self-control. Kung meron kang power, kung ikaw ay sikat, no? Paano mo makokontrol ang iyong puso? Napaka-importante. Wise or prudent, no? Sa maganda yung pagkakatagalog nito, maingat. Maingat. Dahil maraming tinatawag na potholes sa leadership, no? Maraming tinatawag na dangerous zone sa leadership. Kaya nga po kahit sa counseling, hindi ko natin pinapractice na yung opposite sex ang mag-counsel, no? Why? Kasi hindi siya wise, hindi siya prudent. Why? Kasi pagka nagka-counsel ka, definitely yung kina-counsel mo, mas malamang ay vulnerable, emotional. Tapos katabi ka, tapos dalawa lang kayo. Iiyak sa'yo. Iyak ka rin. Iyak ka rin. E di, Bawal umiyak. Iyakan sa'yo. yayakap pa yun. Kaya dapat ikaw ay wise or prudent. Napaka-importante yan. And then, good reputation. Kagalang-galang. Yung good reputation, ito yung pananaw ng mga tao na labas. No? Yung mga tao na sa labas. No? Kasi maaaring tama yung pamumuhay mo, pero maaaring pangit yung reputasyon mo. No? Maaaring ikaw ay nakasama sa isang pamilya. Ito po ay very important, lalo na pagka ang ministry ay nagpapasimula pa lamang. Halimbawa, lalo na sa ministry, nagpapasimula, isipin natin yung context ko ay sa Pilipinas. Most of the time, ang pagpapasimula ay house church. Diba? Ngayon kung ang reputasyon ng house church, o yung pamilya doon, no? Ako yan yung mga pamilyang palakaway, pag di ba? Maaaring hindi ka na noon, pero kung ganyan pa rin yung reputasyon mo, maaaring mga tao ay huwag tayong punta ron kasi ganito at gano'n, no? Nagiging hindrance yung bad reputation. Ganyan po yung reputasyon dati ni Pablo. Kaya matatandaan ninyo, si Saul, nung pagkatapos nung vision niya with Jesus Christ, walang gustong mag-alaga sa kanya. Walang gustong mag-disciple sa kanya. Bakit? Kasi ang reputasyon niya ay pumapatay. Diba? Pero definitely, nung siya ay naalagaan, na-disciple, na bago yung reputation. So, ang kagandahan niya, yung reputation na babago. Pang-anim, welcoming, hospitable, bukas ng tahanan, no? Yan, napaka-inam yan, no? Kaya laging, mainam na meron kang extra na kwarto, no? Bukas ng tahanan. Now, number 7 is able to teach. Now, dito ho, may kita ho natin na yung ability to teach is just one part. Just one part. No? Sa ating kapanahunan, ang tingin, kailangan mo ay napakahusay magturo. Pero kahit na napakahusay mo magturo, kung ikaw ay lasenggo, sa susunod, you're not heavy drinker, tapos ikaw ay violent, yung ability mo to teach ay nawawala. And then siya po ay gentle.
Mahinahon. Mahinahon, no? Mahinahon. Napaka-importante rin yan sa pagiging leader. Kasi kung hindi siya gentle, ay mahirap mag-lead. Kasi hindi natin alam kung ano ang pinagdaraanan ng mga taong nililid natin. Maaring patawa-tawa lang yan, pero hindi mo alam na may problema na, no? Maaring yan ay may bitang parang strong, pero durog na yung puso, kasi hindi ka gentle, lalo pang naduro. 11 is not quarrelsome, hindi mahilig makipag-away, no? Yan, no? Yung hindi... Pero yan, alam niyo, may mga tao na nakaka-attract sa mga taong mahilig makipag-away, no? Wala? Bakit yung mga tao, may mga tao na gustong-gusto yung mga mahilig makipag-away, but hindi siya dapat sa local church. Number 12 is not a lover of money, hindi maibigin sa salapi. Okay, napaka-importante yun. Bakit po? Kasi yung love ng money is the root of all evil. Pagka meron niyang pag-ibig sa salapi, maraming magagawa. Isipin mo kung ang isang kongregasyon ay napakalaki at ang mga elders ay lovers of money. Magkakaroon ng tinatawag na pag-scam, yung pag-gastos na hindi karapat-dapat at maaaring paggamit sa salapi na hindi tama. Okay, tingnan mo natin yung pangatlong forefront, yung home of a spiritual leader. Sabi dito, he must be one who manages his own household well, keeping his children under control with all dignity. But if a man does not know how to manage his own household, how will he take care of the church of God? Dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya. Iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Sa totoo lang, ito ang isa sa mga struggles ng mga ministers, no? Kasi pag yan ay, yung mga anak, yan ay umidad, no? May mga anak na pag umidad na, ay wala na doon sa yung hindi mo na marendahan, no? Ano ang gagawin mo? Halimbawa, no? Isa sa pinakamahusay na teacher sa buong mundo, si Jack Swindoll. So, meron siya anak. Yung anak niya ay lumaki sa church. Pero, nag-move sa business. Pero dumating sa panahon na yung anak niya, nung na-regulate ang marijuana sa US, ay naging businessman ng marijuana. At naging malaking question yun. So, paano yun? So siya ay nasa 30 plus years na noon sa ministry at yung anak niya ay more than 30. So it's a dilemma. Pero nung inaral nila ay labas na siya doon sa tahanan. No? Kaya nakapagpatuloy si Jack Swindoll. At isa pa ay si John Piper. No? John Piper, yung anak niya ay mahusay, magaling, no? Lumaki sa church, napakahusay. Pero ngayon, makikita ninyo kung ay huwag pinanganapin, pero pwede nyo rin hanapin na siya ay isa ng agnostic. Dahil lumaki sa church, at lumaki siya doon na yung kanyang father ay educator, no? Si Jack Swindoll at si John Piper ay parehong educator at talagang naturuan yung mga anak nila mahusay, umawak ng Biblia at mahusay sumagot. No? So, anong gagawin mo ron? So, ang tingin doon ay napalaki nila ayon doon sa salita ng Diyos, but there will come a time na mawawala doon sa poder tayo at maaaring wala na doon sa tinatawag na kapasidad na i-manage niya o
o wala na siya doon sa management ng kanyang magulang, wala na siya doon sa poder. Kasi sa US, pag 18, ay consider ng independent. So, yun po, no? Kaya napaka-importante yung home of the spiritual leader. Lalo na sa ganito, sa kanilang kalalagayan noon, na ang mga churches noon ay ginaganap sa mga tahanan, sa mga bahay. So, napaka-importante. Halimbawa, kung ang gawain natin ay nasa bahay, naroon yung mga anak ng elders o ng pastor, di ba? Tapos, makita mo, nag-boxing. Sabi ko, paano kaya yung environment niya? No? Masasira. No? Kaya napaka-importante rin ito. No? Napaka-importante. Sa totoo lang, kung titignan natin yung salita ng Diyos, itong 1 Timothy chapter 3, verse 4 and 5, masasabi natin, ang license ng isang pastor ay yung kanyang pamilya. Yung lisensya mo, o yung lisensya ng isang elder, ay yung kanyang pamilya. Pero, alam niyo naman, ang nangyayari naman dito, nagkakaroon, kaya minsan yung mga anak ng mga ministro nasusuppress dahil nilalagyan ng mga members ng mataas na expectation na as if kabigatan sa isang bata na siya ng kanyang magulang ay naging pastor. So talagang napaka-importante na mabalanse natin ang mga bagay. Kaya siguro makikita natin yung katulad ng mga anak ni Chuck at ni John nung sila ay nasa 30s na, nung wala na sila doon sa poder ng kanyang magulang, ay nag-iba ang landas. So, bakit ko? Kasi napakahirap eh. Napakahirap. Lalo na pagka ang church, ito sa atin, sa probinsya, na yung church building, sa likod noon ay yung pastoral house. So, pagkatapos ng worship service, yung bahay ng pastor, i-re-raid din ng mga members. Meron ako isang pastor na nakausap noon, talagang hirap na hirap siya sa kanyang mga anak, no? Na mag-involve sa church dahil masama yung damdamin ng mga anak doon sa members. Bakit? Kasi yung pastor sabi niya, anak, mag-church tayo ngayon ha. Pagkatapos natin mag-church, meron kayong chocolate. Yung chocolate, pinatigas doon sa rep. So, gano'n, no? Mas mabilis pumasok yung mga members na sa mga anak. Nakita nila yung chocolate. Kinain ng So, yung bata, nakikita niya na kakumpetensya niya yung kaya kakaiba yun. So, kung babalikan natin yung pinakita ko kanina doon sa perspective noong academics, good communication skills, karamihan skills, di ba? Wala doon yung aspeto ng relationship. Kahit sa doktor yung doktor, kahit adulterary yung doktor, diba? Kahit adulterary yung doktor, kung mahusay yan na doktor. Pero pwede yung mag-practice. Diba? Halimbawa, kung ikaw ay magpapo-opera ng puso, merong Christian na bagong tapos na pagkadaluhasa sa puso. Pero merong isang napakahusay, yung head ng department
pero siya ay adulterate or drunkard. Sino kaya ang mas pipiliin mo? Kasi may mga bagay na skills na maaaring hindi part yung moral aspect. Pero when it comes to church, iba ang usapan. Home of the spiritual leader. Tingnan pa mo natin. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. No? So, makapag madisiplina, mabigyan ng instruction. Kasi nga, paano pangunahan ang isang local church at kung hindi mo naman naturuan ang iyong mga anak. Kaya sinasabi na ang lisensya ng pangangaral o pagpastor o pagiging elder o pagiging overseer ay ang kanyang pamilya. Napaka-importante yun. At minsan, sa modern time natin, hindi iyon masyadong pinagtutuunan ng pansin. Rather, ang pinagtutuunan ng pansin ay yung reputation o how people outside doon sa home tinitingnan yung isang leader. Okay? At ito po yung ating pang-apat, the reputation of a spiritual leader. Sabi ko, he must have a good reputation with those outside the church so that he will not fall into reproach and the snare of the devil. Bukod dito, kailangan siya may mabuting pagtoo sa paningin ng mga hindi sumasampalataya. So yung reputation, ito yung paningin ng nasa labas, no? Napaka-importante rin yun, no? Napaka-importante yun. At ngayon, ang church, no, lalo na sa Western world, ay may mababang reputasyon. Maraming panahon at maraming pagkakataon. May mga minister na too much involved sa politics. May mga minister na too much involved sa materialism. No? Merong mga minister na too much involved sa business. No? Meron pa nga na mga ito naman gray, no? May mga multi-level marketeers, no? So yung reputation po ay maaaring masira pagka ganoon. Kasi once you involved in politics, nagkakaroon ka na ng paghahati. Nagkakaroon na ng pagkakampi-kampi, nagkakaroon ng tinatawag na partisan leadership. At napakahirap yun. Kasi, iisipin po natin, bakit ganoon, no? Kasi, as a minister, ikaw ay nagiging tagapamagitan. Bagamat mayroong tagapamagitan sa Diyos at sa tao, at yun ay ang Panginoong Yesus. As a minister, ikaw rin ay namamagitan na dinadala mo ang mabuting balita sa lahat ng tao. Halimbawa, kung ikaw ay partisan at ikaw ay, isipin na lamang natin na sa barangay. Sa isang barangay, ikaw ay kilala sa isang partido. At yung partido na yun ay talagang nagbabanggaan. Yung barangay yun. No? Yung isa ay makabili, yung isa ay makapula. No? Nagbabanggaan talaga siya. Tapos ikaw ay kumakampi doon sa isa. No? How can you minister sa tinatawag na all people kung ikaw ay partisan? Nakuha mo natin? Kasi lahat yan darating ang panahon na ikaw ay pagtatanungan. Ikaw, yung pagiging moral compass noong barangay na yon ay napaka-important. Pero kung ikaw ay nakatakan na as partisan, maaring ikaw ay hindi na pakinggan.
Kasi sa totoo lang, sabi nga ng Proverbs, ang mga tao, ang akala nila lahat ng action nila ay tama. But there will come a time na siya ay na ang mga tao ay magkakaroon at magkakaroon, daraan at daraan ang lahat ng tao sa tinatawag na struggles. Maaaring magkaroon yan ng struggle finances, maaaring magkaroon yan ng struggle sa relationship, maaaring magkaroon yan ng struggle sa health niya, no? Sa mental health, no? Maaari yan, no? Pero dahil sa reputation mo, maaaring iyon ay maging balakid. Kaya nga sabi ni Paul, I became, naging katulad ako, naging katulad ako ng lahat ng tao upang maabot ko ang mas marami. Kaya napaka-importante rin the reputation of a spiritual leader. At yun po, no, siguro ay makita kayo ng mga hindi naman tayo, ngayon, nasa information age tayo, no? Kitang-kita natin yung iba't iba ang reputasyon, iba't iba yung pananaw ng mga tao sa mga spiritual leaders. Kaya kung pangit yung magiging reputasyon natin, magiging hindrance yun. Nawa ay hindi ko tayo maging hindrance. Tingnan pa ho natin, sabi dito, sa 1 Peter chapter 2, verse 12, keep your behavior excellent among the Gentiles, so that in the thing in which they slander you as evildoers, they may, because of your good deeds, as they observe them, glorify God in the day of visitation. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hindi. No? Mamuhay tayong maayos sa gitna ng believers. At napaka-importante, yun po yung reputasyon natin. As a leader, napaka-importante rin. So, balik na tayo sa quadrant ng leadership qualities. No? Dito, sa reputation, ito yung nakikita ng karamihan, no? Lahat. Pero maaring hindi nila makita yung character mo, yung home mo, at higit sa lahat yung desire. Yung desire, ito yung ikaw at ang Diyos. At ang Diyos ang nag-declare kay David, this man is after my own heart. David is after God's own heart. Ang Diyos lamang nakakakita nyo, no? Yung desire natin. Ito yung unknown sa iba. Maaring known yan sa asawa mo. No? Pero ito po ay napaka-importante. Yung desire. Sa panahon ngayon, ang emphasis ay doon sa reputation. No? Yung public relation. Paano ka tinitignan ng mga nasa labas. At maaring nagbabayad. No? Siguro ngayon, lalo na ngayon, no? Maraming kumikita na mga media company ngayon. Kasi maraming nagbabayad para gumanda yung reputation dahil nga eleksyon. Kaya, malaking business sa Pilipinas ang eleksyon. No? Marami na naman yung mga medikit, di ba? Kikita yung mga nagluluto kasi may maraming pakain. Kikita yung mga restaurant, no? Marami yung pa-meeting, kikita yung mga sound system, yung yung nag-aano ng, di ba? Buhay ngayon ang ekonomiya sa Pilipinas. No? Buhay yung mga banda, buhay yung mga nagpapailaw, yung transportation system, no? Gumagana ngayon ang ekonomiya sa Pilipinas. Yung mga printing press, di ba? Yung mga gumagawa ng tarpaulin, marami yan, no? Kung nasa Pilipinas ako siguro kayo, magpapaano mo yung t-shirt making, di ba? Patatak ng t-shirt, kitang-kita yan, no? Bakit? People will invest on reputation. Pero God looks at the heart. God looks at the heart. Tapos ano pa yung dalawang kailangan mong pagtuunan? Yung home front at yung character. Kasi kahit anong ganda noon,
Pagkasira ang pamilya mo ay baliwala rin. Kahit anong ganda no, kahit anong ganda ng tingin sa'yo, pero pagka sa home front, tapos yung character mo ay tinatawag na challenging, mahirap na. Mahirap yun. So mga kapatid, sa church leadership, napaka-importante nitong 4 quadrants. Yung tahanan, yung pagkatao, yung panloob na desires, and then yung reputation. Napaka-importante pa rin yung reputation. Importante pa rin yun. Maaaring sabihin mo ako, ayos naman yung pamilya pa, ayos naman yung karakter pa, ayos naman yung desire ko. Pero yung reputation mo naman, maaaring hindi. So, binabalanse po natin. Ano yung desire? Ito yung strong yearning. Strong yearning to be used by God. Na magamit ako ng Panginoon. Na isa lang ang buhay ko, paglilingkuran ko ang Diyos. Hindi ko masama ang mag-desire. Maganda yun. Maganda. Kasi napakahirap naman na yung leader ay pinipilit. Alam niyo, pagka pinilit mo masyado, o ihilagay mo yung leader kahit na maayos yung home niya, maayos yung character niya, pero wala siyang desire. Darating ang araw, ikaw sisisihin niyo. Ayaw mo naman, ikaw naglagay niyo eh, di ba? Si pastor kasi pinilit ako eh. Kaya, talagay yung mga yan eh, tinulak lang ako eh, mahirap din naman yan, di ba? Para bang utang na loob ng mga tao na ikaw ay nailagay mo o naimot mo. So mga kapatid, sa panahon na ito, let us pray. No? Sa panahon na ito, sa bilang Pilipino, malapit na yung election, let us pray. Tingnan natin, baka magamit natin yung quadrant of spiritual leaders pag tayo ay mamili ng mga mamumuno sa atin. Yung mamumuno sa bansa natin. Okay ba yung pamilya niya? Sinusuportahan ba niya yung pamilya niya? Na maayos ba niya? Kasi kung hindi niya naiayos yung pamilya niya, paano niya iayusin yung bansa? Magiging mayor siya. Baka kasi dumami lang yung pamilya pagka nagkaroon na ng pwesto. No? Yung character ba niya? Kumusta yung pagkatao? Kumusta yung character niya? Kumusta yung reputasyon? Kasi yung reputation, kasi as a leader, you will represent the group, not just your own. Yung reputation. Kung ikaw ay presidente ng bansa, i-represent mo yung bansa sa ibang bansa. Diba? Kung ikaw ay mayor, i-represent mo yung city mo o yung municipality mo sa bansa. No? Kung ikaw ay presidente sa worldwide. No? So, importante rin yung desire. No? Yan ba ay para sa pansarili, pampamilya? No? So, titignan mo rin. No? Lagi natin tatandaan yung mga tumatakbo, sila ay mga aplikante. Nag-a-apply sila sa atin. Napaka-importante na tingnan din natin yung quadrant sa quadrant ng spiritual leaders. Though ito ay for spiritual leaders, baka maganda rin natin may apply doon sa mga pipiliin natin maging leaders. Merong moral ascendancy pa. Lalo na ngayon, sa atin naman, sa church, napaka-importante rin na bakuran natin ang isa't isa. Bakuran natin yung pamilya sa panalangin, yung character, yung desire, yung reputation. Matuto tayong manalangin sa isa't isa, matuto natin panalangin. No, yung mga lay leaders natin. No? Bakit po? Kasi once na ikaw ay nasa harapan, you will be the prime target of the enemy. And that's why pray for your leaders.
And let us stand up. No? Tayo po ay manalangin. Panginoon, kayo po ay Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan. Kayo rin po ang nagbubuo ng iyong church, o you are building your church. And as we go through the principles ng pag-build ng church, isa sa mga ginawa mo ay nag-create ka, nagbigay ka, Panginoon, ng mga leaders. So, we pray, O Lord, that this church guide us, O Lord, and protect us. Protect our home front, protect our character, protect our heart, O God, na maging tama ito sa iyo. Yung desire namin is to glorify you, to live for your glory, O God. And we know, O Lord, that as we live for you, dahil desire namin ay sa inyo, reputation will just follow. Maraming salamat po, Panginoon, sa pribilehiyong maglingkod. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga katotohanan mo. Turuan at tulungan niyo po kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Indeed, yung mga ano kanina, hindi na siya applicable sa mga leaders sa church alone or sa pastors alone or those who are in front. But also, each of us na nakilala natin ang Panginoon at natanggap natin ang Panginoon, we are all spiritual leaders in our own homes, in our own families, or sa mga baguhan sa atin. And let this be the prayer of our hearts that the Lord, that our lives will be fully surrendered to Him. Let us sing this song. Let us offer our lives. Let us offer to the Lord. Lord, take our lives, our hands, our voice, our treasures, our will and our love, all that para sa glory and honor. Let us sing this song, Take My Life and Let It Be. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless praise.
sa word niyo po ngayon po, God. Sa word about spiritual leader, O Lord. Yes, O Lord, maraming spiritual battle ang aming encounter as spiritual leader. But by your mercy and your grace, O Lord, gaano magkataas, O Lord, it will be maabot, O Lord, by your mercy and your grace. Lord, guide us, or especially our pastor, our spiritual leader sa church na ito. May we continue to grow and be fruitful, O Lord, sa laban namin, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen.